Hoy, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw po sa inyo, ka-coffee. Si PBBM ngayong araw po ay nagpunta sa libingan ng mga bayani para po syempre bisitahin ang kanyang namayapang ama na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. At kasama niya po dyan kanina si Madam Imelda Marcos. Ayan, ka-coffee, nandiyan po sila kanina. At nagkaroon po ng misa at nagkaroon po ng talumpati si PBBM. Actually, marami din mga loyalista, ka-coffee. Itong 24K, baka miyembro po kayo nitong 24K. At itong One Movement, ilan po sila sa mga sumusuporta at patuloy na sumusuporta sa administrasyon ni PBBM. Nandiyan po sila kanina sa libingan ng mga bayani. At napakinggan nyo na ba yung speech ng ating speech ng ating presidente o talumpati ng ating presidente? Sabi niya, rest and peace lamang, ka-coffee. Di ba? Nakalagay kasi sa puntod RIP. Sabi ni PBBM, magkakaroon lamang ng kapayapaan o magkakaroon ng mapupunta sa RIP o sa rest and peace ang ating dating presidente once na ipagpatuloy ni PBBM itong mga nasimulan ng kanyang ama. Actually, magaganda rin yung speech, ka-coffee. Yung interviews ng mga 24K members, yung mga taga-suporta na nandiyan po kanina sa libingan ng mga bayani. Siyempre, andyan pa rin yung mga bitter. Sabi daw, si PBBM walang utang na loob kay Digong dahil pinalibing ang kanyang ama dyan sa libingan ng mga bayani. May mga nagsasabi din na ipahukay na raw yung bangkay na yan at sundin yung sinasabi ni Inday Sara Duterte na ipatapon ito sa West Philippine Sea. Pero mga bitter lang yan at dapat hindi na pinapansin. Sige, move on tayo, ka-coffee. Dito sa headline na ito ng Inquirer.net, Marcos says for dad to truly RIP, he must continue work he started. Exactly. Alam nyo naman yan, ka-coffee, napakaraming nagawa ng kanyang ama eh. Ang problema, after ng kanyang panunungkulan, yung iba, tinigil. Kaya ngayon, ito ang nangyayari sa atin. Matinding pagbaha, yung mga malalaking infrastructure projects sana para maiwasan itong mga pagbaha, itong mga spillways, itinigil yan ng panahon ni Cory Aquino. Though marami pa rin, ka-coffee, lalo na yung mga specialty hospitals o yung specialized hospitals. Hanggang ngayon, pinakikinabangan po natin yan. Sabi ni PBBM, para mag-RIP talaga ang kanyang ama, truly RIP, kinakailangan niya ipagpatuloy itong mga nagawa ng kanyang ama. President Ferdinand Marcos Jr. said that for his late father to truly rest in peace, he must continue the work his father Ferdinand Marcos Sr. started. In a speech following a mass before his father's grave at the libingan ng mga bayani, dyan po yan sa lungsod ng Taguig, on All Saints Day, Marcos said it won't be enough to just wish rest in peace for his dad. Tama nga naman, di ba? Usually kasi sinasabi natin yan pag may yumao, rest in peace. Pero dapat may gawin ka rin para talagang mag-rest in peace talaga siya. Kasi di ba may mga sinasabi natin na mga kaluluwa din naman na hindi makapanatag. Siyempre dahil siguro may gusto silang mangyari na hindi pa natutupad at kinakailangan natin tulungan na matupad ito. At the end of the day, makikinabang din naman dyan ang taong bayan din naman eh. Pangarap din naman ito para sa taong bayan. Sabi niya, you know, when we have a dead person, RIP, rest in peace, is placed there. Lahat naman yan, ka-coffee. Tinan nyo sa mga lapida, di ba may RIP yan. Of course, that's what we want for my father, but it's not enough to just say rest in peace, the president said in mixed Filipino and English. For my father to rest in peace, we need to continue the work he started. Let's continue to make the Philippines better and love the Philippines, sabi po ni Pangulong Bongbong Marcos. Paunlarin natin ang Pilipinas dahil tayo rin ang makikinabang dyan. Ang susunod na henerasyon din ang makikinabang yan. Marcos also thanked the members of the Movement Incorporated, a group that One Movement. Ito yung sinasabi ko kanina, One Movement, a group that supports her mother, former First Lady Imelda Marcos, for their presence and for paying respect to his father. That's why our Undas became more meaningful because of your arrival and especially because we feel your love and remembrance for my father. Many thanks to all of you, sabi po ni Pangulong Bongbong Marcos. Pakinggan natin yung talumpati niya. Mas maganda rin kasi kung mapakinggan natin itong speech mismo ni PBBM, no? Teka. Maganda yung kanyang talumpati dito eh. Kayo lahat na nakisama sa amin dito ngayon. Gusto ko lang pasalamatan kayo lahat na nakisama sa amin dito ngayon sa Undas para sa pag-alala ng aking minamahal na ama.
At lalong-lalo na itong mga pulang t-shirt. Matagal ko nang hindi nakita. Itong pulang t-shirt talaga yan. Yan. Kung inyo makikita ka, Coffee, yung mga solid loyalista ito, yung mga supporters din ni First Lady Imelda Marcos at ng dating Pangulo at ni PBBM din, yung mga pulang damit kasi na yan, sobrang dami yan. During the campaign 2022 ka, Coffee, sobrang dami yan. Siguro ni PBBM na makakita ng mga ganyan na grupo ng mga supporters na nakapula. Sabi niya, na-miss niya rin naman talaga ito. Kaya naman naging makabuluhan ang aming pundas dahil sa inyong pagdating at lalong-lalo na dahil nararamdaman namin na mula sa inyo ang pagmamahal ninyo at sa aking ama at sa pag-alala sa aking ama. Maraming salamat sa inyong lahat. Alam niyo, pagka meron tayong patay, nakalagay ng RIP, rest in peace. Siyempre, yan din ang ninanais natin para sa aking ama. Ngunit hindi sapat na sasabihin lang natin rest in peace. Para mag-rest in peace ang aking ama, kailangan ipagpatuloy natin ang trabahong sinimula niya, ipagpatuloy natin ang pagpaganda ng Pilipinas at ang pagmamahal sa Pilipino. Kami po kasama ng mga... Tama. Kasi kung hindi naman gagawin ni PBBM yan, sino pa? Diba? Paano kung yung pumalit, gusto sirain yung nagawa ng dating presidente, ni Marcos Sr. May mga ganyan, ha? Yung mga pumapalit na leader, gustong sirain yung legasiya ng nagawa ng pamilya Marcos, di ba? O ngayon, pagkakataon na ito ni PBBM, patunayan niya at pinapatunayan niya naman yan. Nakikita naman natin yan na pinapatunayan niya at ginagawa niya yung mga gustong programa na hindi na ipagpatuloy ng mga naunang administrasyon, gusto mga programa ng kanyang ama at ipinagpapatuloy yan ng kasalukuyang administrasyon. Na notable dyan ka, Coffee, ito yung mga specialty hospitals, no? Yung mga specialized hospitals. Yan ang plano dyan ni PBBM eh. Bawat rehiyon magkaroon ng mga specialty hospitals eh. Di ba? Heart center. Nandito lang yan sa Metro Manila eh. Di ba? Nandito lang yan sa Quezon City. Lung center, nandito lang yan sa Quezon City. Gusto niya, kada rehiyon as much as possible, do hindi naman agad mangyayari yan. Pero kahit isa sa Luzon, isa sa Visayas, isa sa Mindanao, meron na tayo sa Luzon. So dito sa Visayas at dito sa Mindanao, para yung mga pasyente, hindi naluluwas dito ng Manila. At least kahit paano, makaka-access na sila sa mga ganyang needs, no, na kinakailangan. At yan ay ongoing ka, Coffee. Actually, may mga naitayo na rin dyan. At pinagpapatuloy pa rin po yan, ilalaanan ng pondo para mangyari na in the future, lahat tayo may access na sa specialty hospitals. Maganda rin ka, Coffee, yung talumpati ng mga supporters dito ng dating Pangulo at of course ni Imelda Marcos. Andito rin po ito yung sinasabi natin kanina, no? Itong 24K, itong grupo nila. Pakinggan nila natin yung bahagi ng kanilang statement. Miyembro namin ay, at ng tatay ko na presidente, ay tuwang-tuwa na makiisa sa nitong November 1 para dalawin ang puntod ng yumaong ating Pangulo na sa tingin namin ang pinakamagaling na Pangulo sa Hoy, marami na naman tataas ang kilay dyan. Oh, sabi ni Dr. ang pangalan ito na isang doktor ito ka, Coffee, no? Sabi niya, pinakamagaling na presidente. Oy, mga DDS, oh, tataas ang kilay, oh. Bakit niya sinasabi na pinakamagaling na presidente si Marcos Sr.? Nako, ayaw nila yan. Gusto nila si Digong. Opinion niya yan eh. Wala kayong magagawa at opinion niya ng maraming tao na yan ang pinakamagaling na naging presidente ng Pilipinas. Wala kayong magagawa dyan. Sa ating bansa. Sa ngalan po ng Firm 24K, kami po ay nakikisa sa pamilyang Marcos para gunitain ang napakagandang alaalang iniwan sa atin ng ating Pangulong Marcos na sa ngayon ay nakikita natin at nadarama. Matagal na siyang wala, pero lahat ng kanyang ginawa, nadarama natin at ginagamit pa natin. Masasabi ko nga... Magandang punto yun, ha? Yun yung naiwan niyang alaala, yun yung tinatawag nating legacy. Wala na siya dito, pero pinapakinabangan pa natin yung nagawa. Oh, paano nyo kukontrahin yan, mga DDS? Paano nyo kukontrahin yung sinasabi nito ni ate? Wala na yung tao, wala na si Marcos Sr. Matagal nang patay eh. Pero yung mga nagawa niya, nag-e-exist pa rin, matitibay. Pinakikinabangan pa natin mula sa mga ospital, sa mga infrastructure projects at napakarami pang iba. Pinakikinabangan pa rin natin. Kaya nasasabi niya siguro na ito ang pinakamagaling na presidente. Kasi sige, isipin niyo ibang presidente, marami nang nagdaan na presidente eh. After ni Marcos Sr., si Cory, si Erap, Gloria, Fidel, may natatandaan ba kayo? May mga naiwan bang legacy? Nahirapan kayo mag-isip, di ba? Kung may naiwan ba?
O si Marcos Sr. napakarami. Yan ang dahilan siguro kaya sinasabi niya na ito ang pinakamagaling na presidente na naging presidente ng Pilipinas. Sabi nga ng tatay ko lagi, after Marcos, what more? No more. Ang One Movement po ay committed. Ito, ibang grupo na. All throughout, nakasuporta po sa ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Of course, yung pagsuporta po namin sa kanya ay kasama na po ang lahat ng kanyang mga programa at activities. Nagpapasalamat po kami sa ating mahal na Pangulo sa kanyang katatagan, sa kanyang paninindigan, at sa kanyang mga major accomplishments na sobrang sipag at halos nakikita po namin dahil kami po ay nakatutok sa kanyang mga programa. Talagang napakasipag niya at napakadaming programa at proyekto na ginagawa niya. Kaya ang One Movement po ay hindi rin pong tumitigil, tuloy-tuloy din po yung aming pagsuporta at paggawa ng mga proyekto na nakalinya po sa kanyang programa. Okay. Two things. Katatagan, sipag, ka-coffee. Katatagan. Di ba? Andiyan yung mga DDS, andiyan yung kampo ni Digong, gustong agawin sa kanya yung presidency. Ang daming aligasyon ibinato sa kanya, ang daming mga ibinibintang sa kanya, tinawag na bangag, tinawag na adik. Kung hindi matatag si PBBM, bibigay siya eh. Kung weak talaga si PBBM, tulad ng sinasabi ng mga DDS, kung weak yan, bibigay yan. Iiwanan niya yung pwesto niya. Kasi yan ang gusto nila eh. Ibakante yung posisyon na yan para si Inday yung mag-fill in. Si Inday yung pumasok na magiging acting president. Kung weak si PBBM, gagawin niya yan. Ang problema, hindi. Matatag talaga ito at mahusay ito. At hindi naman siya guilty sa mga pinagsasasabi nila. Masipag eh. Kaliwat kanan, nakikita mo. Yung hindi lang naman nakakapansin na magandang ginagawa ng Marcos, yung mga bulag eh. Yung ayaw nilang tingnan, ang lagi lang tinitingnan ng mga negatibo, at ang laging ginagawa ay lahat ng gagawin ng presidente, lahat ng gagawin ng administrasyon na ito, masama. Diba? Puro doon sa mga negatibo. Yan. Kaya masama ang loob ninyo. Diba? Kaya marami kayong mga hinanakit sa inyong mga damdamin. Marami kayong mga hate. Pakawalan ninyo yung mga hate nyo na yan. O, baguhin ninyo yung mindset ninyo. Nasa mindset yan eh. Ang problema, wala sa administrasyon. Ang problema, nasa inyo. The way kayong mag-isip, the way ninyo tingnan itong mga bagay-bagay na ito. Pasensya na kayo. Maraming sumusuporta eh. At nagpapakita ng kanilang suporta sa pamilya Marcos. Sabi nga, best president. Nako, mga DDS, taas kilay na naman kayo dyan. O siya, sige. Anong sa inyo dyan, ka-coffee? Comment ang inyong opinion, ang inyong reaction dyan sa ating comment section para mabasa rin po yan ng iba nating mga ka-coffee. O maikli lang po itong video natin. Ako yung magpapaalam muna sa inyo. Maraming salamat po sa mga sumama. Ingat po kayo. Nasaan man po kayong panig ng daigdig. O siya, bye-bye.